Tara po mga pare ko, isaksakan po natin na diagnostic tools itong ating Yamaha MIUI 125 or M3 para po makita natin yung parameters at mapag-aralan po natin sa iba pa nating video. At sa pagsasaksak naman ito, kita nyo nakaready na po siya, nakabit na po yung ating OBD at yung pinakasaksakan po ng ating Yamaha. Ayan, nakalagay yun. At yung saksakan po ng ating Yamaha naman sa ating motor, ito po. Tanggalin nyo lang po dito at meron po siyang rubber cap. Tanggalin nyo po yung rubber cap at yung pinakadulo itong ating diagnostic tools. Ayan o, may 3 pins to. Ay hanapin natin dito 3 pins at ito po ang isasaksak natin. Ayan o, hanapin lang natin yung kapares ng kanyang pin at yung may lock at automatically mag-on po itong ating diagnostic tools. Yun, fix tool. Ayun mga pare ko. Dito naman po sa ating diagnostic tools, which is FX tools, meron lang po tayong apat na pagpipilian: diagnose, voltage, settings at help. Siya nga pala, mumurahin lang po itong ating diagnostic tools at nagkakahalaga lang po ito ng 2,000 plus pesos. Hindi po tulad ng mga mamahalin na nagkakahalaga ng 25,000. So hindi ko na po alam kung ano ba po yung mga nagagawa nyon. Compare po natin dito sa ating mumurahing diagnostic tools. So sa baba naman, kung makikita nyo, meron po tayong button dito, taas baba, left and right, at yung return, okay, F1, F2, F3, at syempre yung help. At unahin na po natin yung madali. Yung madali po itong help. So itapat lang po natin sa help, i-okay natin, at sasabihin lang po dito na menu version. So wala naman po itong function, software package version. So yun lang po, at escape. Yun. Then dito naman po tayo sa settings, itapat po natin sa settings at okay. So itong voice ay ito po yung tunog na toot, okay naman po ay pwede po natin tanggalin. Then ito naman pong unit, pwede po tayo mamili sa metric or imperial. At syempre yung language, pwede po tayo mamili ng iba't ibang language. So English na po yung ating nilagay. Tingnan natin kung may Filipino or Tagalog. So wala po, kaya English tayo. Then so naman po natin yung voltage ng ating baterya. Itapat lang po natin sa voltage at i-okay natin. At yun, lumalabas na po yung voltahe ng ating baterya na 11.77. Ito malalaman po natin kung nag-charge po yung ating charging system. At panda rin po natin itong ating motor. So ito mga pare ko, pagka-start na itong ating motor ay tumaas na po yung ating voltahe. At pag nilagudon po natin yan ay lalo pa pong tataas at umaabot po hanggang 13 point something. At ang ibig sabihin po niyan ay gumagana po itong ating charging system. At kung medyo cool pa ang dating, pindutin po natin itong F1 at magiging wave po siya. Okay po ba? Wow, high tech. Ayun, pumipitik siyang pataas. Pag hindi po natin siya nirigudon ay bumababa po itong ating wave. Yan po yung palo ng ating baterya or charging system. So diba, hindi na natin kailangan magkabit pa ng multimeter dahil itong ating diagnostic tools meron na pong voltmeter. Ito na po yung pinaka-special dito sa ating diagnostic tools, itong diagnose. Kasi dito malalaman po natin yung fault code ng ating check engine. At the same time ay ma-reset po natin to at mapapatakbo na po natin itong ating motor. So makikita rin po natin yung mga parameters itong ating motor at naka-live stream pa po yun. So meron din po siyang actuation test at ma-check po natin kung gumagana po yung iba pa nating sensor. So Sara, simulan natin mga pare ko. Click po natin tong ating diagnose at hanapin po natin yung model ng ating motor, which is Yamaha. Isa pang okay at yun yung ating version na 1.2. I-okay pa po natin ang isa at iselect po natin yung model nitong ating motor. Ang problema, check ko na po yan, ay wala po tong ating model na M3. So hindi po tayo dyan. Kaya ang pilin lang po natin ay yung system na mismo yung magse-select ng ating model. System select. Yun. So i-quick test na po natin. Pero mga pare ko, wala naman pong check engine tong ating motor. Kaya ang ibig sabihin ay wala po masesense na error tong ating diagnostic tools. Kaya ang lalabas po dyan, ang result ay yun,
set the ignition switch to on. Yan po natin ignition switch. Nga pala mga pare ko, tuturuan naman po tayo ng ating diagnostic tools kung ano pa po yung gagawin. Ayan po sabi yung operator message. Then pagka on po natin ay i-okay po natin. Ayan, F1 okay. Yun, scanning. Set ignition switch to off. Then F1 ulit. Okay. Switch ignition switch to on. Ayun, nagre-reading na po itong ating diagnostic tools. At ang sabi niya, tayo daw po ay lang check engine. At wala pong problema itong ating ECU dahil nakasabi nyo, pass. Then, lipat naman po tayo sa ibang mode. So, check natin yung set ignition switch to on. Okay. System analyzing in progress. Switch to off. Okay. Then switch to on again. Ayun, pumunta na po tayo sa diagnose talaga. At nakalagay po dito red fault code. So kung i-okay po natin yan is, ayun mga pare ko, set ignition switch to on. Okay. Ayun, matigas po ang ating ulo. Sabi niya, no fault code to be found. So wala po tayong problema sa ating ECU. Escape. So wala po tayong i-clear na fault kasi nga po ay wala. Kaya ang gagawin lang po natin ay pupunta lang po tayo sa live stream ng ating makina. Dito naman sa live stream, ayun, progress is running. Ayun, nandito na po yung ating live data stream, air fuel ratio sensor, battery voltage, engine speed, engine temperature, ignition timing, injection duration, number of volts tension, oxygen sensor 1 voltage, oxygen sensor fuel trim, SD, throttle position sensor angle, throttle position sensor voltage. So 12 po yan. At kung i-click po natin yan lahat, pindutan po natin itong F3. Yun, connect na po tayo sa live data streaming nya. At ayun na po yung mga value ng ating pinagbabanggit kanina, air fuel ratio sensor, voltage ng ating baterya, ignition timing, etc. etc. So ito po yung ating pipicturan. At sa susunod po na video natin, ito po ay ating i-discuss kung ano-ano po ba itong mga ito. Throttle positioning sensor, voltage, yan. Pag-aaralan po natin yan lahat. At magbabago po yan pag umandar na po itong ating makina. Kasi nga naka-live siya eh. Ayun o. Pare ko. Ito nyo, nagbago po. Pati po itong ating RPM nasa 150 na po. Yung temperature ng ating engine tumaas. Ignition timing, yung ating air fuel ratio, injection, yung throttle position sensor angle natin. Tingnan natin kung magbabago. Ayun o, magbabago siya o. Pati yung kanyang voltahe ay tumataas din eh, no? Diba? At pwede rin po natin siyang i-wave kung gusto nyong medyo astig ang dating, no? Then punta naman po tayo sa service maintenance, no? Makikita nyo, ito po yung idle CO adjustment. So ito, pwede na po tayo mag-adjust dito ng ating CO. So i-click lang po natin yan, set to position. Okay, then on. Ayun, communicating. Ayun na, mabalik ko. Pwede po tayo magbago rito ng ating value. So hindi ko na muna po ito pakailaman dahil hindi pa po natin ito masyadong saulado. So skip muna po tayo dyan. At ito naman po sa ating mode diagnose. Ano ito? Pwede po natin ito. Ito na yung ating baka mapapunction test po natin yung iba pa nating sensor on position. Yun, natin nyo, total position sensor. So makita nyo, tataas po yan. Ayan. So patay po yung ating makina, nasa-sense niya po. Yan, tumataas po yung kanyang degree. Ayan. At marami pa po yan. Ito F2 pala. Voltage meter, ayan, tumataas din po yan pag binabago. Engine temperature, side kick, pati
side stand, pati pala side stand, no? Pwede po natin siyang i-function test, no? I-on ko. Ayun, na-on naman pare ko yun. Binababa ko kasi sa ating side stand at i-off ko ulit yan, no? Di ba? On, off. Diba? Yan, ignition coil. So, enter to actuation, on and off. So, may procedure po kung gusto niyo po siyang i-action test or function test. Injector niya, pwede rin po natin siyang i-function test, oh. Ang ano naman niya, nakalagay naman po pag tumunog siya ng 5 times, ayun. So, ibig sabihin, okay po itong ating injector. Ayun, nakalagay, oh. So, susunod po natin video pag gagawin po natin yan. Dahil magpa-function test po tayo ng ating mga sensor at mga instrument nitong ating motor. At kung tatanungin nyo naman po kung na-reset po yung ECU nitong ating Yamaha MIUI 125, nitong ating diagnostic tools, ang sagot po natin ay hindi po. Kasi kung mayroon po, ay nandito po yan sa service maintenance at nakalagay po dito yan na reset ECU. So wala po, kasi ang katotohanan po ay hindi po nare-reset yung ECU ng Yamaha Mio, kundi nababago lang po natin yung iba niyang parameters. Sa mga Honda ay nare-reset po yung kanilang ECU manually at gamit po itong mga diagnostic tools. Kaya abang-abang lang po sa mga ating mga next video at magre-reset din po tayo ng ECU at especially nga po yung Honda gamit po itong ating diagnostic tools. So ayan mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video at alam na po natin kung paano po gamitin at kung ano po yung purpose nitong ating diagnostic tools. At tatlo naman po yan para malaman po natin yung fault code error at pangalawa po ay para ma-reset po natin to at yung pangatlo ay para malaman po natin yung parameters nitong ating motor at makapag-adjust po tayo at ma-function test po natin siya. So abang-abang na lang po sa ating next video tungkol po dito sa ating diagnostic tools. So, paano sa inyo mga pare ko? Paalam.